Nga yung ano niya eh. If I were the Lima, ladies and gentlemen, I'll hang myself. Your life is, hindi lang life, the innermost of your core as a female is being serialized every day. Dapat ka mag-resign ka. You resign. Pinapakita ngayon, you resign. Wala ka ng mukha. Ano ipakita mo sa mga babae? Follow me. Sabihin mo. This is how to be a woman of the world. Mamang mahirap eh. Ganoon, mayor ako, sabihin niya, I will prove that Duterte is the leader of the DDS. Sinabi ko, what is DDS? Davao Development System. Why do you have to interpret it the wrong way? Sino ba nang gustong pumatay ng kabuang bubog? You think it's very easy to kill a fellow human being? You build a nation over the bones of your countrymen? Pero I have to save, I said, this generation. Otherwise, compromise na ang society natin bukas. Na lang sila, huwag na nila akong, tigilan na nila ako, tamahimik na lang ang buhay ko, mag-resign na lang ako. Nag-cross na sa mind ko yan. But, after much reflection, at uulitin ko ngayon, resignation at this point will be an admission of guilt and a sign of weakness. And I'm neither weak nor guilty. Dahil 2012 pa kaming nagkakabanggaan dyan dahil sa kahit pinagtatawanan ako noon, at least now I feel vindicated for so many years that I was like a voice in a wilderness na walang umiintindi, walang nakikinig. Pero nasa buo po ang loob ko na lumaban dahil gusto na ko na talaga ng tunay na pagbabago. Kaya ngayon, hahabulin talaga ka namin. Marami kaming hahabol sa'yo. Eto pa, Senator De Lima, anong ginawa mo sa 5 whistleblower from Zamboanga na ang ini-expose yung Seriles clan doon? Ang nag-expose is provincial treasurer, provincial, yung GSO, yung budget, at 2 chief of staff. Inikot-ikot mo lang yung mga 5 taong kawawa, pero yun pala, side ka sa Seriles, kaya nag-number 1 ka sa Zamboanga del Sur. Dahil doon, yun lang ang sasabihin ko. At hindi din ako naniniwala na nanalo ka talaga dahil ang daming, sa labas, ang dami mong kasalanan sa taong bayan. Matrix of all time. Even a 12-year-old can draw such a matrix. As I have often said, I will not dignify any further this so-called drug matrix, which any ordinary lawyer knows too well properly belongs to the garbage can. Kaya nga, pinaglaruan ito kanina ng mga staff ko. May mga side comments sila dito. Kasi nga, anong klaseng drug matrix ito? Or anong klaseng matrix? I have never seen also anything like this. Can they not come up with something better? Something more professional looking? Scrap paper lang yan, ma'am. Scrap paper. It belongs to the garbage can. Sa basura lang po ito pwedeng ilagay. Kayo na po ang humusga. Tingnan na lang po ninyo ang matrix na ginawa nila. Na miski 12 taong gulang na bata ay kayang i-drawing. Lahat po ng araw, palabas sa pangalan ko. Wala pong tumuturo sa akin dito. 2 o 3 sa nilink sa akin doon ay mga dating katrabaho ko lang. Yung iba po ay hindi maituturing na malapit sa akin o konektado sa akin. Lahat din ng araw, kung mapapansin nyo, ay tumuturo kay Governor Amado Espino.
pinapalabas ba nila na indirectly nagre-report ako o boss ko si Governor Espino? Nakakatawa naman talaga ito. Nakakatawa sila. Kung matatandaan po niyo, pinaimbestigahan ko sa NBI si Governor Espino nung DOJ Secretary pa lang ako ng murder complaint based on a testimony of a minor. Pinile nga ng NBI sa DOJ but was dismissed at the preliminary investigation level dahil marami daw butas sa kwento ng witness. Tapos ngayon, sasabihin kasabwat ko siya? Grabe talaga sila kung mag-imbento ng kwento. Sobrang katawa-tawa ito. This whole madness is almost laughable. Sa totoo lang, mga nakaraang ilang araw, sobra yung pangingit-ngit ko doon sa mga linalabas. Pero ngayong araw ho, nung nakita ko na itong matrix, natatawa na lang ako at naaawa na rin po ako sa Pangulo. Yan po ang totoo. Kaya sana po, maawa na rin sa akin ang Pangulo, natigilan na niya po yan. This is already madness, Mr. President. Ma'am, Secretary Aguirre, marami daw bumubuhos na mga nag-o-offer ng evidence sa DOJ. Bahala na sila kung meron talagang tunay na ebidensya. Bahala na sila kung anong gagawin nila sa so-called ebidensya. But may I again tell you what I told my second press con at the Kamuning Bakery? Wala po silang makukuha na tunay na ebidensya because I am absolutely 100% sure of myself. I am absolutely 100% sure of my innocence. I have no connections whatsoever to drugs, to the drug links. Napapagod na po ako. Sabi ko nga sa inyo kahapon, ayaw na nga ng pamilya ko at ng mga malalapit na kaibigan ko na magsalita pa rin ako tungkol dito. Dahil humahaba nga daw every time I speak. The next day, the President will also hold a press con, wasting so much government time. Imagine 3 to 4 hours. Minsan nagpre-press con and 3/4 of that, in the wee hours of the morning, 3/4 of that press con is all about me. So nagsasayang po ng oras dito. Mas marami pong dapat gawin ng Pangulo. Ako rin po. Mas marami pa rin po akong dapat gawin. Nagsimula na ho yung mga seryosong trabaho dito. Sa Senado, gusto ko na ho mag-concentrate, mag-focus sa pinakatunay na trabaho. So, this will be the last time that I will be talking about this. I'm referring to my alleged involvement in illegal drugs na alam ko naman na nakakadamay lang ng mga ilang-ilang mga tao, nakakadamay ng mga tao maski sa mga personal na buhay ko, na ang real target naman talaga, ako lang. So please, Mr. President, I'll be celebrating my birthday this Saturday. I'll be 57 years old. I'm still young. So sana po, dun sa mga matitira ko pang mga taon dito, mahaba-haba pa naman ho siguro yan, God willing, dito sa mundong ito, makabuluhan naman ang aking mga gagawin rather than ito na napipilitan akong sumasagot sa mga kabalastugan na ito. Yun po ang pwede ko sabihin ngayon. I promise myself not to be emotional. This is supposed to be a light moments for everyone. We're celebrating my birthday here. But anyway, this is the last time. I want to focus on the real issues at hand. Yung pinakatrabaho po ko bilang Senado. Lubayan nyo na po ako. Please po. God bless you. Clarify ko lang po, no? Kasi si former Governor Espino, dinadawit po sa Black Sand Mine. Di ba meron po kayong final na Senate? Yes. Nag-file nga ako ng Black Sand because I really took a very proactive stance against illegal black sand mining. Dahil ako nga po ang nag-propose ng joint DOJ, DENR, DILG Fact-Finding Committee. Kasama ko po dyan noon nung nabubuhay pa si Secretary Jess, tapos si Secretary Mar na po. Although may representative lang siya po dyan na USEC sa committee na yan. And then si former Secretary Pahe.
kasama din dyan sa committee. Alam po nila yan na marami kaming mga anti-illegal black sand mining operations in Ilocos Sur, in Batanes. Is it Batanes? Yung kay Zambales, Cagayan, Pangasinan. Several po ang naging mga operations namin sa illegal black sand. So, dinadawit din nga si Governor Espino dyan sa illegal black sand. Ang pagkakatanda ko, pinaiimbestigahan ko rin po siya sa illegal black sand mining and illegal quarrying. Although ang talagang yung nag-prosper so far in the sense na nakarating sa PI level is the murder case against former Infanta Pangasinan Mayor na kinatay. Na ang tinuturo nga ng child witness na yan as allegedly mastermind si Governor Espino. Alam po yan, alam po yung tungkol sa kaso na yan ni former Congressman Nani Braganza.